narito na naman tayo para sa isang napaka-sweet at nakakakilig na love story nila Kalingap Edu at Ate Viancy. Tulad mo ay aking makilala. Para sa pagpapatuloy ng ating love story ay nagpapahinga na nga si Kalingap Edu at Viancy sa isang restaurant pagkatapos ng napakahaba nilang trip to Cebu. Ito na nga ang kanilang last day doon dahil uuwi na daw sila. Kaya naman medyo nalungkot talaga ang dalawa at habang nagpapahinga sila ay nag-uusap na lamang sila ng mga gusto nilang pag-usapan at ang mga pinag-usapan nila ay talaga namang medyo nagpalungkot sa mga viewers dahil aalis na sila doon. Ngunit naging masaya din naman ang lahat dahil napakarami pala talagang mga memories at mas lalong tumibay ang kanilang relationship dahil nagkaroon sila ng mas maraming bonding, mas maraming memory, kaya naman naging mas masaya din ang kanilang samahan. Saka po yung yung tumalon siya. Talagang po yan, first time ko mag-ganon. Pag naliligo po kami ng mga kaibigan ko, hindi man po ako nagaganon. Doon lang po talaga sa... Oo nga, mukha nga. Kita ko nga. Kaya ako din mo katatanungan. Eh po, ano mo yung tumatak sa'yo? Ako lahat. Ako halos lahat. Simula nung sa pagpunta dun sa garden. Siyempre, nung unang araw. Tapos, pangalawang araw naman sa canyoneering. Sobrang ganda. Yung pagtalon-talon natin doon, pag-igot sa tapos yung whale shark. At ang pinakamahalaga doon, kasama ka. Ayun. Buon lahat. Isa sa kanila mga napag-usapan ay ang kanilang mga memories talaga doon. Sabi ni Ate Viancy na marami daw siyang gustong alaala doon dahil marami siyang mga nagawang mga experience na hindi niya pa daw nagagawa dati kasama ang kanyang mga kaibigan o kahit siya lamang mag-isa. Sabi din ni Kalingap Edu na ang lahat ng kanilang pinagdaanan doon ay lahat daw paborito niya. Simula nung gumala sila sa maraming bulaklak hanggang sa kanilang pagsiswimming sa iba't ibang lugar, lahat daw yan ay talagang na-enjoy niya. Dahil daw yon sa kasama niya si Ate Viancy. Kaya mas lalong sumaya ang bawat memories at mas lalong hindi niya makakalimutan. Kaya naman sa kanilang pag-uwi ay parang nakakaramdam talaga sila ng lungkot dahil pagkatapos ng lahat ay uuwi na rin daw sila. Diba? Okay ka lang? Mga pala. Alam mo yung dating sinabi ko na paparamdam ko sa'yo. Gusto kita. Ito yun. Ito yun. Simpleng bagay, pero sobrang memorable. Basta lagi mong iisipin na dito lang ako. Hintay. Lagi naman eh. Sa kanilang pag-uusap nga ay na-open din ni Kalingap Edu ang topic about sa paghihintay niya kay Ate Viancy. Sabi niya na handang talaga siya maghintay kahit gaano katagal dahil alam daw naman yun ni Ate Viancy dahil lagi niya daw ito sinasabi sa dalaga. Kaya naman marami talagang mga supporters ang naghihintay kung kailan ba talaga siya bibigyan ng pag-asa o kailan ba siya sasagutin ni Viancy dahil medyo matagal-tagal nga siyang manliligaw muna kay Viancy ngayon dahil hindi pa daw nasa tamang edad si Viancy at siguro magkakaroon lamang siya ng chance na sagutin ni Viancy
o papayagan na maging parte ng buhay niya kapag nakapagtapos na siya ng pag-aaral, o di kaya naman pag siya ay nag-18 na daw. Depende naman daw iyon kay Ate Fiancé, at yan na nga ang aabangan ng lahat. Kaya na naman po kayo sa mga Papasok ko na nga ako eh. Pero tagaan ko pa muna. Pero salamat po. Dahil sa inyo, nararanasan ko yung mga ganitong kung ano nangyayari po kayo. Hindi naman sa akin yun eh. Sa Alarabs at sa ibang mga sponsor ang naganto na nagmamahal sa'yo. Siyempre, isa na ako, pero iba yun. Ano nga po, thank you pa din. Oo. Sana susunod, makapag-travel naman tayo. Kahit yung tayo ng dalawa. Yun na yung pag-ready ka na. Pag okay na. Totoo nga naman, marami din talaga ang naghahantay sa exclusive na travel ng dalawa dahil palagi na lamang nila kasama ang Kalingap team kahit saan sila magpunta. Aabangan nga ng lahat kung kailan sila magkakaroon ng solo time sa isa't isa nang sila lamang ang magta-travel. Ngunit mukhang medyo malabo pa ito sa ngayon dahil noong nakaraan sa ating video ay tinanong nga ni Kalingap Edu kung papayag daw ba si Fiancé na makasama siya sa isang travel ng silang dalawa lamang. Ang sabi naman ni Ate Fiancé ay hindi siya papayag dahil nga wala pa siya sa tamang edad, at yun naman talaga ang kinahangaan ng lahat dahil kahit si Fiancé ay bata pa ay may paninindigan na siya sa kanyang mga gusto at may mga prinsipyo talaga siya sa buhay. Yun na yung pag-ready ka na. Pag okay na, pag okay ka na. Matagal pa pong panahon yun. Pero posible. Ewan ko po. Daya mo ah. Sabi mo, pagka okay na, pag handa ka na, grabe. Papayagan po ako nila mga. Magpapaalam naman tayo ng maayos eh. Mabait man pati si mama sa akin. Papayag yun. Malakas tayo dun. Malakas tayo dun. Pagod. Gusto mo sumandal sa balikat ko? Pwede naman. Wala pa naman order natin. Habang naghihintay tayo. Nakakakilig talaga ang tambalang ito dahil napakadami na talaga nilang mga sweet moments habang sila ay nasa Cebu. At kung makikita nga natin, inaya na nga siya ni Kalingap Edu na sumandal sa balikat niya dahil napapansin niya nga na medyo pagod na nga talaga si Ate Fiancé sa kanilang trip. Sana nga ay mas dumami pa ang kanilang mga kilig moments at sana mag-step up na o mag-level up na ang kanilang relationship dahil yan talaga ang pinaka inaabangan ng lahat ng supporters maliban sa buong Kalingap Angels. Si Fiancé talaga ang pinakaabangan kung kailan ba talaga siya magsasabi na gusto niya din talaga si Kalingap Edu at kung may chance na ba talaga silang dalawa na magkatuluyan. Kaya naman, sana ipatuloy natin silang suportahan at mahalin si Fiancé, si Kalingap Edu at ang Kalingap team. Yan lamang at maraming salamat sa panonood. Abangan natin kung magkakatuluyan ba talaga si Kalingap Edu at Fiancé. Hanggang sa muli. Bye! Ngayon'y abot kamay na kita, mahal.